sa inyong lahat. Welcome na naman po kayo sa another episode ng ating vlog na kung saan ay ang pagsagot sa katanungan ng isang subscriber. Mang Mags, pakidiscuss naman yung pagkakaiba ng nipple drinker sa open water trough. Bago natin sagutin yung katanungan na yan, i-discuss muna natin kung gaano nga ba kahalaga ang tubig sa ating mga manok. Napakahalaga po ng tubig dahil sinasabi na 70% sa composition ng katawan ng manok ay tubig daw po ito. 20% ay protein at the rest ay yung mga kung ano-anong mga minerals. Maging sa ating mga tao rin, 70% ng katawan natin ay tubig. Balikan po natin yung katanungan at atin nang sasagutin. Sa amin po, more on open water po tayo. Yung open water trough. Pagkabukas po ng faucet, umaagos na po yung tubig dyan sa PVC na yan. And then yung mga manok, ilalabas lang yung kanilang ulo and then tutuka na sila ng tubig. Makakainom na po sila. Samantalang yung sa nipple drinker, lalo na sa yung tutukain po nila yung nipple and then pag natuka lalabas po dyan yung tubig. Pag nag-aalaga kami ng RTL, dun po sa growing house, ang painuman namin dun ay kapag sisiw ang manok, yung galloner, yung galon na ibabaliktad mo tapos yung sa takip dun sila iinom. Tapos kapag kaya na nilang abutin yung planggana, siniship na namin to unti-unti sa planggana. And then pagdating naman sa inyo, ang ini-install po namin dyan ay yung open water, yung water trough. Yung manok, madali niyang makita yung tubig. Kaya lang kapag dun sa nipple, medyo mahihirapan sila. Hindi basta-basta matututo yung manok. So, kailangan pa natin silang i-guide. So, ang gagawin natin dyan, pipindot-pindutin natin yung nipple para makita ng manok na may lumalabas na tubig. And then, may encourage sila na tukain yon. Masasanay na po sila, Kadalasan, nang ini-install nga natin ay yung open water na system. Kasi nga po, yung experience natin dyan ay kapag nipple ay payat yung manok. Samantalang yung open water, tuloy-tuloy na yung tubig. Pinag-aralan po namin based on our experience. Yung manok po na ang painuman ay nipple, ay payat po siya kumpara dun sa manok na umiinom sa open water system. Kaya lang, ano ba yung advantage, di ba, sa open water? Yun nga po, yung accessible, yung tubig kaagad. Kasi paglabas ng ulo niya, makakainom na siya kaagad. Ang disadvantage naman daw, kapag may sakit, yung manok dun sa unahan, mabilisan niyang na-transmit yung bakterya dun sa mga katabi niyang manok. Ang ginagawa lang naman po namin dyan, every time naman na may sipon, pag nagpainom naman tayo ng antibiotics, ay lahatan naman po yan. So, hindi lang naman yung may sakit. So, lahat sila makikinabang dun sa gamot na ipinapainom natin. Hindi lang naman tayo nang gagamot lang ng mangilan-ngilan, kundi yung buong flock. Yung dito naman po sa nipple, pagdating sa transmission nung sakit, napaka-safe daw kasi mano-mano. Kung yung isang nipple ay good for 3 to 4 heads na ng manok and then sa susunod na kwarto, iba na po ulit yung nipple na iinuman nila. So individually, parang tag-aapat lang. So yung transmission ng mga diseases ay hindi gaanong na-transmit dahil nga sa ganong sistema. So yun yung advantage. Kaya lang, ang disadvantage niya ay minsan po kasi may mga barado na nipple drinker, may mga possibility na nadidehydrate yung ibang manok. Hindi na pala sila nakakainom. Naalala ko tuloy yung noon na way back 5 years ago, nag-deliver ako ng 12,000 heads na RTL and then after 5 days, nagko-complain sila kasi marami daw namamatay. So, ako mismo nagulat. Agad-agad kong pinuntahan ito para tignan, imbestigahan. Yung RTL naman na dineliver natin ay napaka-healthy, napaka-kondisyon. Sa kakaikot ko dun sa farm para tignan kung ano yung problema, napansin ko na parang dehydrated yung mga manok. Yung paapo niya, parang tuyo. Yun po yung sign ng dehydrated yung manok. Tapos tinignan ko yung patubigan nila.
yung may-ari hindi naman namamasyal sa farm, pinagkatiwalan niya sa mga boy, at yung mga poultry boys naman baguhan pala. So ang nangyari, hindi nila na-switch yung valve nung tangke ng tubig dahil naka-nipple drinker po sila. Kaya yung tubig na nanggagaling dun sa tangke, yung tubig na andun sa tangke mismo, hindi siya mag-flow dun sa nipple. Kahit na anong tuka ng mga manok, walang tubig na lalabas kasi nga po nakasarado pala yung valve nung water system nila. So agad-agad kong itinawag at sinabi ko na wala tayong kasalanan. Kitang-kita naman nila na napaka-healthy. Ultimong yung tracking na nag-deliver nun ay makakapag-testify siya na maaayos yung mga manok. Kasi po itong mga tracking, kapag nagsakay po tayo dyan ng hindi magandang manok, di po sila basta-basta rin nagsasakay. Kasi anytime na may mangyari dun sa manok na kinarga nila, sagutin po nila yon. So sila mismo tinitignan po nila. Mabuti na lang at yung may-ari naman ay natanggap naman niya yung kanilang pagkakamali at agad naman na nagkaayos kami. Para sa akin, kung ako yung tatanungin ninyo, I go dun sa sa open water system natin. May mga client din tayo, subscriber, na kapag nagpa-install ng cages, gusto nila yung nipple. Kasi daw magandang tignan. Tapos yun po, maiwasan daw yung mga sakit na yan. After ilang months, ay tumatawag din sila at nagpapa-install ng open water system sa atin. Kasi nga po, nakikita daw nila na hirap uminom yung kanilang mga manok. Kayo, tanungin ko po dun sa may mga manok na dyan kung anong masasabi nyo. Kung saan po kayo hiyang, please comment down below para mapag-usapan po natin. Sana nabigyan ko po kayo ng magandang kasagutan regarding dun sa katanungan na yan. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod kong vlog. At sana po dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat and God bless.